Hello po, Friday na naman, bale general reading muna po tayo para sa lahat ng sign. Medyo busy pa, so maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe, nag-like, maraming salamat po, and sa mga comments na nakakataba po ng puso. So Friday po ngayon, June 28, lahat muna po ng sign, general reading. Eto po, Two of Swords, Hanged Man, at saka Queen of Swords. Nakalagay po dito, naguguluhan ka, and hindi mo alam kung ano sitwasyon mo ngayon. Meron dito air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Meron kang iniisip, pwede tong lalaki, pwede tong babae. So meron kang iniisip na isang air sign. Ano kaya ang gumugulo at nako-confuse ka? So clarify po, pa-clarify. Ayan, no? Nine of Swords. Nine of Swords, ano yung may kinakatakot ka? The World. Pwedeng literal na the world yan, or pinaikot mo yung mundo mo sa taong ito. And then seven of Wands, napaka defensive, ano yung iniiwasan. So, hindi pa po tayo. Ten of Swords. So, mag-end naman na yung cycle dito. And, ang daming swords. Seven of Swords. Meron kang parang pinagselosan, or pwedeng ikaw yung pinagselosan, pwedeng ikaw to, kung ano ang makaka-resonate sa'yo. May pinagselosan siya. Page of Swords. Page of Swords. Maaring may isang maaring may kausap to, may nagme-message na, or may nangungulit na bata na younger than you, pwede yun. So nako-confuse ka, pwede rin yun. Iniiwasan mo, pero medyo pinapakita niya lahat, sinasabi niya lahat, kasi swords ang mga nandito. Pinapakita niya lahat na parang pinapaikot niya yung mundo niya sa iyo. Kaya nafa-flatter ka, sa nangyayari, sa mga sinasabi niya. And then kaya ikaw ay confused, kasi maaring nagugustuhan mo na rin siya, kaya lang nag-iisip ka kasi may age gap kayo, kaya ka parang tinatanggihan mo siya, pero parang natutuwa ka sa mga mga nasasabi, na banggit niya. Magician, Hierophant. Nagsasalita siya ng tungkol sa future, na gusto niyang buuin kasama ka. Gusto niya, sinasabi niyang seryoso siya sa iyo. At sinasabi niyang talagang ikaw ang perfect para sa kanya. Yan.
So, ikaw, nalilito ka, naninimbang ka, pero ginagamit mo yung isip mo and naninimbang ka kasi nga, baka mamaya iniisip mo na sobrang bata pa niya and parang nadadala ka lang, pero talagang medyo nalilitong-lito ka na. Gusto mo pero nangingibabaw yung pag-iisip mo na ang bata pa niya, takot ka sa mga sasabihin ng mundo sa relasyon nyo. So, ayun. Gusto mo siyang iwasan pero hindi mo makaya. So, hingi tayo ng additional message, and if ever mag-resonate po ito sa inyo, hindi sa lahat, if ever mag-resonate po sa inyo, paki-like na lang po or comment. Thank you po. Eto. Ayan. How can I deepen my trust right now? Mukhang meron kang trust issue sa past. Ayaw focus. Ayan. Trust, surrender, let go of the will. You can trust yourself, trust fully in yourself so that you can deepen your trust in others. Trust creates safety, and when we feel safe, we feel unstoppable. Let go and trust. Today, find your center in the chaos and be certain with yourself so you can deepen your trust in others. Yun. Okay. Simulan mo muna daw ang pagtitiwala sa sarili mo na kaya mo, kahit anong mangyari, okay ka lang. Kahit anong mangyari, kahit na positive, negative ang maging result nito, kaya mo pa ring tumayo. So, yun daw para kasi parang may trust issue ka nga dito dahil nga bata pa siya. So, may trust issue ka. Ayan. So, tingnan natin kung ano ang masasabi niya, sinasabi niya, nasa sa isip niya netong partner mo. It's either ikaw yung bata or yung partner mo ang bata, kung saan magre-resonate. So, tingnan natin kung ano nasa isip ng we need to let each other go. Pinag-iisip ka na niya. Palagay ko, pinag-iisip ka na niya. Kasi parang feeling ko, tinutulak mo siya. You were the best thing in my life. Ayan. Kasi tinutulak mo siya. So, parang nag-give in na siya. Na, sige. And yun yung kinaka-confuse mo. Kasi, parang na rin siyang lumayo. I wonder if you are happy without me. Ayan. So, yan yung mga nasa isip niya habang tinutulak mo siya. I replay our conversations over and over. So, maaaring ito madalas kayong nagchat-chat araw-araw, palagi. So, masaya kayo sa bawat pag-uusap ninyo. So, masayang-masaya kayo. Kaya lang, tinutulak mo na nga siya. Ayun. So, parang nagde-decide na rin nga siya na lumayo kasi parang kahit anong sabihin niya, parang hindi ka naniniwala sa kanya. May problema nga kayo sa trust. And then, final message. 11. Strength. Lakasan daw ang loob. Ayan, Empress. So, si Empress, abundance yan. So, and nurture. Tandaan mo daw na ikaw si Empress. So,
maybe naiisip mo na matanda ka na. Feeling ko lang. Matanda ka na and bata pa siya. Tandaan mo na ikaw daw ay isang empress. So, yung beauty mo ay naglalast, diba? Lakasan mo daw ang loob mo. And, maganda yung connection nyo eh. Merong ano ba yun? Merong parang possible na maging seryoso talaga yung connection nyo. Pero kailangan mo ng lakas ng loob and magtiwala ka sa sarili mo. Isipin mo hindi lang sa age, hindi lang naman age ang hindi dapat maging hindrance ang age kasi 'di ba, age is just a number. Minsan ang puso natin hindi yan tumatanda kahit na anong edad. Lakasan lang ang loob. Pwede tong meron dito Leo energy, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. So pwedeng isa sa kanila. Ayun po. So parang tunay naman ang relasyon nyo. Para ipupuntahan talaga. May future yon. May future and pero ikaw pa rin ang makakaramdam niyan. Pero masaya kayo sa pag-uusap nyo. Pareho kayo. Yun lang, may trust issue ka talaga. So, need mong ma-address yan. And tandaan na age is just a number. Ganun talaga sa panahon ngayon, yung mga bata rin, mga mature na rin talaga. Meron talagang na prefer nila na mas malayo yung age, ganyan. Pero depende pa rin yan sa sitwasyon and ikaw pa rin ang makakaramdam talaga niyan kung tingin mo ba tunay talaga siya sa iyo. So, ayun po, gabay lamang ito and gamitin ng sariling intuition po yan. So, ayun po, have a great day. God bless po. Thank you.